Kumusta po kayo mga kaibigan ko sa bansang Pilipinas and sa mga kaibigan ko outside the Philippines? Ito po si Fonzie and mag-get ready with me muna po tayo. Wala po akong ka-makeup. This is the first time na parang lumabas ako in any social media na walang makeup. Hindi naman first time, siguro mga third, fourth time. Kasi kung hindi nyo na itatanong, kahit nagtitiktok ako, naka full face makeup ako. So right now, manonood po ako ng Sunshine after this. So kailangan ko makaalis ng at least 12 noon. Time check, it's 11:41. So imposible na. So mga 12:30, kailangan ko makaalis ng mga 12:30. Now, may kukwento lang ako sa inyo. Before starting the vlog, pinapractice ko kung ano yung magiging intro ko. Alam niyo yun, yung mga vloggers, di ba, meron silang signature intro na parang masasaulo ng mga tao sa community. Tao sa community. Yung mga tao na nanonood ng vlog. Kilala niyo ba si Bailey Sarian? Like, Mystery Makeup Monday! Chanasan! 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 May ganun siya. So, feeling ko, pagka nakita ko si Bailey Sarian in real life, sasabihin ko sa kanya, Chanasan! Yan. Tapos masasabi niya, uy, nanonood to ng vlog ko. So, gusto kong ganun yung, meron tayong sariling, intro. Kaya nga, kanina, nire-rehearse ko, parang, oh my God, if there's one thing this vlog delivers is walang preparation to. Kung ano-ano lang talaga yung lumabas sa bibig ko. And then, naalala ko, before ako alam mo, dapat nag-start na ako. Naalala ko kasi every pet we have in this house or in my previous house, lahat ng pangalan nila, ginaganito ko lang. Kukuha ako ng something, di ba, may bagong pet, tas wala siyang pangalan. Ang gagawin namin, ko specifically, is kukuha ka ng the thing nearest you, tas di ba yan, maraming words yan. It's gaganyan ako, sabihin ko lang sa isang kapatid ko, sabihin mo, stop. Stop. Kung ano yung word na tumigil yung daliri ko, yun yung magiging pangalan ng pet ko. Nag-start to kay Nat Nat. Okay? Kasi tumigil yung daliri ko sa word na naturally. So, kinuha ko yung nat sa naturally. Ginawa, si Nat Nat. Patay na si Nat Nat. Si Yui, my first ever dog, tumama yung daliri ko sa word na U, Y-O-U. So, pangalan niya is Yui, Y-U-I. Tapos, yung aso ko ngayon, yung husky, his name is Kip, K-I-P. Tumama yung daliri ko sa word na keep, K-E-E-P. And the rest is history. So, that being said, itong intro natin would be based on kung anong word ang titama ang daliri ko. Okay? The number one rule is, no matter how ridiculous the word sounds, you need to stick with it. Pero basta yun yung kauna-unahang word na ma-stop mo yung daliri mo. And just to add to this story, yung anak ng ate ko, well, his real name is Dwayne, pero when he was born, tawag namin sa kanya is Corporal. Kasi nag-iisip kami ng nickname for the kid. Tumama yung daliri ko sa word na Corporal. So, for a few years, tawag namin sa kanya Corporal. Buti na lang nawala. I mean, buti na lang ba or sayang nawala? You decide. So, for our intro, ang itatawag natin sa community na ito ay kung ano yung word na tatama yung daliri ko. Alam mo, hindi pa ako nagme-makeup. Kailangan ko umalis. Anyway, after this, everybody say stop. Ito ba? Ito na ba yun? Ito na ba? O, gamitin natin. Walang words eh. Maraming words. O, ito na. Wala akong choice. Ready? Stop. Okay. French. French yung word. Hindi ko pwedeng gamitin to. I can't even pronounce it. Genomrade. Actually, it sounds good. The spelling is Jenomradet. Tapos may mga ganun-ganun. Genomrade. Genomrade. Is that what we're gonna call this vlog? Hello mga ka-Genomrade. I can't even pronounce it. Wait lang. Genomrade. Mga ka-Rade. Ang corny!
Anyway, sorry. I'm gonna stop shouting kasi nga, ito nga yung pampakalman yung vlog. I forgot about that. Genome Rade. So we're gonna call this, our intro, the Rade. What's up mga ka-Rade? Oh my God, no, I'm not gonna do that. Rade! Oh. Hello, Rade! Itutuloy ko ba to? Anyway, mag-start na ako ng makeup. Kayo na mag-isa. Basta Rade. Rade ang the word. Fuck! So ugly. So, mag-start akong mag-makeup. And, the theme of this vlog pala is how I started with makeup. Kala mo namang makeup guru at nire-require niyong malaman. Okay, when I was in high school, okay naman yung balat ko. Hindi naman siya makinis. Very regular tween. Alam niyo yun? Parang walang tigyawat pero hindi makinis. Pero pagtungtong ko ng 18 years old, I was in college. Biglang nag-start ako magkaroon ng tigyawat. Yung tigyawat yung malalang tigyawat. Alam mo yung patong-patong na acne. May acne na ako dito, tapos may acne pa sa top, on top of it. Tapos lahat sila nandito, as in nandito lang. The rest of my face wala, tapos nandito sila. So parang akong laging may blush on na nagdudugo. Ganun kalala. And for a time, sobrang, okay, I'm gonna use the word depressed kasi I really was depressed. I was so desperate to get rid of those acne. Kasi pag nakikita ko ng mga dati kong classmates or mga dati kong kakilala, sabi, uy, di ba magkikita kayo sa daan? Siyempre, pare-pareho kami mga taga Cavite. Parang yun na yung yun na yung memory na mag-stick sa kanila. Parang, nakita mo si Fonz? Puro tigyawat na siya ngayon, no? Parang ganun. Parang nagiging yun na yung identity ko. It was kinda sad. Okay. So, ang ginagawa ko, pupunta ako ng derma, but everything the dermatologist would recommend, hindi gumagana. And sobrang limited lang ng pera ko nun. So hindi man ako pwede magpabalik-balik. There was a time pa tayo nababaliw na ata ako. Gusto kong kumuha ng gunting. Gusto kong ganyanin yung lahat ng acne ko, tapos gupitin. Pag ginupit ko, syempre magsusugat lang yun ang imagination ko, magsusugat lang siya dito. Tapos yung sugat magiging peklat. At least, yung peklat, kayang i-makeupan. Basta mawala lang yung acne. Ganun na akong kadesperado. By the way, I'm not gonna tell you the products kasi this is not that kind of vlog. Kung may gusto na lang kayong itanong, comment nyo na lang. By the way, speaking of comments, baka isipin nyo hindi ako nagbabasa ng comments sa YouTube. I read every single comment. Kaya lang, on my phone, I have a different YouTube account. That's like my personal account that I've been using for a really long time. But the YouTube account where I post my videos, nasa laptop kasi siya. So, pag nag-respond ako using my personal account, malalaman nyo yung personal account nyo. Baka makita nyo pa yung mga nilike kong videos, yung mga previous comments ko sa mga way back. So, bihira ako mag-check ng comments using the laptop. I only use it pag mag-upload na ng videos. But every single comment I read, every single comment of the latest post, I read. So yeah, maraming salamat ulit sa support. That really means a lot. And also to the people I knew, the people I know from real life, they would send me a message. Fonz, nanonood ako ng vlog mo. Like, huh? Anyway, nasan ako? Makeup. Alright. So yun, may i-date akong girl. I was 18. Tapos, ito yung time na, kung hindi pa kayo nagka-acne, minsan may mga acne talaga na tumutulo yung, hindi naman nana, pero clear water. Sorry, ang graphic. Pero clear water siya. As in, ganun ng level. Kumuha lagi ako ng tissue, ginaganyan ko kasi nga dumudugo. It was so stressful talaga. Wait lang, sorry. Hindi ako makapaghanap habang nagsasalita. May hinahanap ako. Product for my eye. This is from Benefit. Uy! Akala ko ba hindi mo sabihin ko yung mga products? Baka magulat kayo sobrang dark circles ng mata ko. Akala niyo wala akong tulog. This is the normal state of my eyes. Regardless if I had like 4 hours of sleep or 8 hours of sleep. 8 hours of sleep is a bit of a stretch. That almost never happens.
Lagi akong 5.5 to 6 hours. Yes, ganun lang yung tulog ko. So sad. So yun. So, napadaan ako sa may SM Palapala. Bumili ako ng foundation ng Everbilena. Foundation na hindi concealer. So, tinanong ko yung yung ate girl. So, spray niya, ganyan. Wala pa akong alam sa shading. So, imagine a haggard 18-year-old college student na puro tigyawat dito na pinatungan ng Everbilena foundation na hindi binlend. As in literal, parang nag-spray ka, ginanon mo, tapos ginanon mo. That's it. Called it a day. Tapos eventually, hindi na ako makaano. Mas gustuhin ko na makita ko ng mga tao na parang may spot ng foundation dito rather than makita nila na puro tigyawat ako. Speaking of tigyawat, may tigyawat ako ngayon. So yun. I was 18, that started it. Tapos naging ano na ako, parang dire-diretso ng super makeup na talaga ako. And now, 18 years later, tama ba yung math ko? 18 plus 18, 36. Yeah, 18 years later, 40, this is I think the first half of all the makeup I own. It's become an obsession. Ano next gagawin ko? Sorry. Full disclosure, itong pagme-makeup, getting ready, ginawa ko to kahapon kasi nanood ako ng Freakier Friday. Sabi ko, magre-ready muna ako. Tapos i-vlog ko. Ang problema ko dun sa vlog na ginawa ko kahapon, natapos ko naman siya. Hindi ako masyadong nagsasalita. Alam mo yon, sobrang distracted ako sa pagme-makeup. And also, don't mind the process of this makeup. Baka hindi rin ako ganito mag-makeup in real life kasi nababother ako, nagpo-vlog ako. Anyway, ano yung kwento ko? Yun, nag-start na akong mag-makeup lagi. And back in the day, pag nakakita ka talaga ng lalaking nagme-makeup, sobrang frowned upon siya. Parang, iyo, kadiri, ano ba ba't naka-makeup? Ang puti na mukha. Tapos yung matching ng never heard of. Literal, sobrang puti na mukha ko lagi. I think a lot of people I used to work with, I used to be friends with, parang ang memory nila sa akin, laging hindi pantay yung mukha sa leg. Alam mo yung bading na paminta, okay, sorry for the term, not in a derogatory name, yung mga paminta sa office na parang, huy, bakla naman siya, pero parang ayaw pang umamin. Parang ganun yung tingin ng mga tao sa akin. No, that's not supposed to be. Let people do whatever they want. Yung ganun ako, tapos maputi yung mukha. Anyway. Asan ako? Yun. Wait lang mananahimik muna ako in a few seconds. Kasi, yung pagko-conceal ng eye, ito yung parang pinaka-importante. Some people like brows, nose line. Ako nose line tsaka under eye. Ito yung malalang obsession. Okay. May kukwento ko Nakalimutan ko na. Kahapon nanood ako ng Freakier Friday. Lumabas si Manny Jacinto sa sinehan. And honestly, hindi ako masyadong familiar kay Manny Jacinto. Apart from The Good Place, I saw him there. And speaking of The Good Place, pinanood ko yung mga, I think, 3-4 episodes. I really wanted to finish it. Kaya lang, parang pakiramdam ko talaga, hindi ako yung target market ng The Good Place. And I know a lot of people swear na it's the best show ever created. Pero I think, talaga siya? Kanya-kanyang trip sa buhay. Hindi ako nakapangitan because I really like Kristen Bell. And ang pogi din ni Manny Jacinto. Pero story-wise, parang na ako. Hindi ako maka-keep up. Natamad ako. So, hindi ko na siya tinapos. So, that's the only place I knew Manny Jacinto from. And a little bit of spoiler dun sa movie na Freakier Friday. Sobrang ganda niya. Hindi ko in-expect. Kasi akala ko pag mga remake, magpa-flop. Kasi nga, they're trying to recapture the
brilliance of the old film. So, i-remake natin to. Pagkakitaan natin yung mga fans. So, kung ano-ano na lang yung ilabas. Pero, in this case, ang ganda nung Freakier Friday 2. Naiyak ako. Again, iyakin talaga ako. Sobrang bilis kong umiyak, lalo na sa mga pelikula. Ito, nakakaloka. After nung movie, nagkape ako sa Muji, sa may High Street Mall. Pagkatapos may dalawang guy na in-approach ako. Wait lang, tingnan natin kung aabot yung boses ko. Wow. I-wet ko lang yung sponge. So yun nga, may dalawang guy na in-approach ako. Sabi nila, we're from this vlog, blah blah blah. And ang ginagawa po namin sa vlog namin is, okay, I need to do that because naka-brief lang ako. I mean, naka-underwear lang ako. We're about film. So, all you need to do is answer the question, most favorite film, comfort film, and film that you would recommend. Parang ganon. Well, I'm telling this story kasi sabi ko iyakin ako. So, tinanong nila ako, ano yung comfort film mo? Film na lagi-lagi mong most favorite film pala. What's your most favorite film? Tapos, ang sinagot ko, Wizard of Oz. Tapos, tinanong ko, can you explain why? Okay, of course, you can explain. Kasi, it seems like Wizard of Oz is a very simple story and sobrang classic niya. Of course, it's a beautiful film, but for you to consider it your most favorite film, bakit? Kasi sabi ko, kasi gustong-gusto ko yung message nung film, which is, marami tayong hinahanap sa buhay natin na feeling natin magpapasaya sa atin. Pero at the end of the day, yung hinahanap pala natin, nasa puso lang natin. Parang ganon. Ang cheesy, di ba? Pero nung sinasabi ko yun, naluluha ako. Parang akong tanga, nakakairita. Ang simple bagay. Pero kasi nga, parang habang sinasabi ko yun, nagre-reflect sa akin. Before, this was in 2020. Ito nga yung time na parang shocks. Wala na akong trabaho, wala na akong patutunguhan. Ano mangyayari sa akin next? Alam ko talaga gusto kong maging artista or maging actor. Pero parang hindi siya mangyayari. I'm not cut out to be that. Oh my God, wala dito yung ano ko. Foundation na lang ako. May tear kasi ako na maputi yung kulay. Yun yung kailangan ko for today. Sobrang itim kasi nitong tear na to. Nasa ano siya? Nandun sa bag ko. Binaon ko nga pala. Ay, ito pala! Wait lang, makikita niyo yung naka-underwear ako. Anyway. Parang mas nagmukhang ano. Ano yung sinasabi ko? Kalat-kalat na naman tong story na itong buwisit. Ano yung sinasabi ko? Oh my God, tapos na ako dun sa Wizard of Oz era. Ayun. Kaya ako naiyak kasi habang kinukwento ko siya, habang sinasabi ko dun sa nag-i-interview kahapon na parang biglang nag-flashback na naman sa akin yung 2020. Nagpaano ako sa friend ko. Yung friend ko nag-start siyang mag-tarot-tarot. Sabi niya, Fons, kailangan ko mag-practice, ganito. Tapos nakalimutan ko na yung gist ng pinagtarutan namin. Pinagtarutan nung tarot session namin. Pero ang pinaka naaalala ko, sabi niya, kung ano yung gusto mong gawin, hindi niya alam to Hindi niya alam kung ano yung iniisip ko. Sabi niya lang, kung ano yung gusto mong gawin, gawin mo na. Kasi kung ano yung meron ka, enough na. Naiyak naman ako. Enough na yan. Ako naiiyak. Hindi ko alam parang, ang ano niya, di ba? Ang cliche. Pero nung narinig ko yun, parang nag-spark sa akin, what if, ito na, kung paano ako magsalita, paano ako umarte sa mga harap ng mga kaibigan ko, hindi ko na pala kailangan baguhin. Ganun lang, literal. Nag-spark siya ng parang something inside me. Something has changed within me. Na parang, what if, wag ako. Kasi nakakatakot minsan, di ba? Pag you're with your friend, tapos ganito ka. Pero, minsan, if you're in front of other people, you pretend to be somebody else. Ako lang ba yung ganun? Parang feeling ko, natatakot ako ma-judge for who I really am. So, every time may mga audition or may mga interview, mga ganun, lagi akong parang, basta hindi natural. And I'm
I'm also seeing that from other content creators ng mga bata. Parang, oh, I think this person is pretending to be somebody else. Parang hindi siya ganito in real life. Judgment ko lang yun. Kasi di ba minsan halata mo na parang, uy, very natural siya. So yun nung sinabi nun, yung friend ko na nagtatarot-tarot, nag-spark siya, parang, what if all I need to do is accept who I really am? Kaya hindi na rin ako natakot. Dati pag nagkakamali ako sa English, natatakot ako. Kasi alam mo ng mga Pilipino, sobrang judgmental. So ngayon parang, i-embrace mo lang. Ah, mali ba? Okay, sorry, mali. On, next. Tapos hindi na ako mahihiya. Ganon. Tapos hindi naman siya hindi naman siya instant, bigla ko na lang natanggap yung sarili ko. When I was already doing TikTok, naano pa rin ako. Sobrang, pag may pinapost ako, sobrang cringe. Nagsa-second guess ako. I was second guessing myself until, Erin from TikTok and Spit Manila. The first time I met her was yesterday. And I've been friends with her. I've been mutuals with her since the beginning of time. Like, less than 100K pa lang yung followers ko sa TikTok. Mutual ko na siya. And yesterday was the first time I met her. Tapos parang nag-guess ako sa vlog niya. Parang may sinabi siya sa akin, nag-stick sa akin. Like, after posting something, stop obsessing about it. Ino-obsess mo, oh my God, ba't ko siya pinost? Dapat hindi ako ganito. I still feel that. Pero hindi na siya hindi niya na ako hawak. Hindi na ako hawak ng past actions ko. I said this, if mali, I'm gonna own up to it, I'm gonna learn from it. Pero hindi na para beat myself. Oh my God, I forgot the idiomatic expression. Beat myself. Beat myself. I'm beating myself. Anong nangyayari? So far, I think I'm making sense naman sa vlog na to. Ang pangit lang ng makeup ko. This is not how I do my makeup regularly. Ang pangit! Parang hindi ganito. Mukha siyang maputi. Mukha siyang masyadong maputi. Oh, by the way, this is tier. Kailangan ko lang i-bring up to go to the next topic, which is product recommendations by people or influencers. Sometimes, if somebody recommends a product, tapos tinry ko, hindi siya nag-work sa akin. I mean, ito ba yun? Ito, oh my God, sorry. An influencer that I really like recommended this. This is Bobbi Brown something. Parang base siya. I bought this kahit medyo mahal. Tapos nung ginagamit ko na, hindi siya pangit. Hindi ko lang gets yung bakit nila sinasabing sobrang ganda nito. Or baka hindi lang talaga ako marunong gumamit. Now, going back to tier, Janela in Japan recommended this when we met in Japan. So when she was recommending this, medyo okay. I was just being respectful, listening to her. Sabi, Kuya Fons, try mo to, maganda talaga to. Okay. Pero kasi kilala ko yung sarili ko na parang alam ko na kadalasan sobrang kahit anong i-recommend sa akin, pangit sa akin, parang ganun. So nung ginamit ko to, bumili ako ng isa lang muna. Pag uwi ko, ginagamit ko araw-araw. And every time I would use this, the number one comment from people I meet is, ang kinis mo pala sa personal. Which is, hindi ko natatanggap pagka, oh my God, katinang ilong ko. Sisira yung makeup eh. Hindi ko siya natatanggap kapag I've been working on the railroad all the livelong day. Alam niyo yung kantang to? Alam niyo, kakantahin ko siya ng matino. Sorry. Jump scare na naman tong pagkanta ko. Pero I'm going to sing this in the most normal way. I've been working on the railroad all the livelong day. I've been working on the railroad just to pass the time away. Can't you hear the captain shouting, rise up so early in the moon? Dapat may vibrato yun. Hindi ko nagawa. Can't you hear the whistling blowing? Dinah, won't you blow?
Dinah, won't you blow? Dinah, won't you blow? Dinah, won't you blow your horn? Dinah, won't you blow? Woo! Dinah, won't you blow? Dinah, won't you blow your horn? Someone's in the kitchen with Dinah. Someone's in the kitchen. Tinapos ko yung kanta. Someone's in the kitchen, I know, I know. Someone's in the kitchen with Dinah. Slamming on the old banjo. Fee-fi, filly-I-o. Fee-fi, filly-I-o, I-o. Fee-fi, filly-I-o. Alam niyo ba't ko siya kinakanta? Nung baby pa yung bunso kong kapatid, he's now 26. When he was a newborn, bumili yung mami ko ng parang isang cassette tape, isang book siya. Pag bukas mo ng book, may 4 na cassette tapes. Tapos puro nursery rhymes. I think it's from Ivory Records. Tapos lagi ko siyang piniplay. Tapos bigla akong nahumaling sa mga nursery rhymes. Pagkatapos, yun yan, obsessed ako sa kantang yun. Pati yung Pop goes the weasel, something like that. Ngayon, yung specific versions ng mga kantang yun, yun yung close to my heart. Kaya lang, every time I would try to look for those songs sa YouTube, ibang version na. Alam mo yun, parang ang corny na ng mga version ngayon, parang masyado nang masaya. Or, yeah, biased lang siguro kasi dun yun yung kinalakihan ko nung bata ako. Tapos, wala lang nakakalungkot na hindi mo na mapakinggan yung version na close sa'yo kasi it's not on the internet. So, if somebody knows what I'm talking about, yung version ng mga cassette tape from 1999, Ivory Records, kung sino yung mga kumanta nun, they're very close to my heart. Control na ako. Alam mo, may kinakwento ko bago ko kumanta, buwisit na nakalimutan ko na. Kay Janela ba? Ayun na yun, tapos na yun. Basta every time ginagamit ko yung tear is I always get compliments. So if you want to try it, go. I think pambawi doon sa pagkanta ko napakaingay ko, the next few minutes is going to be a little bit quieter. Again, please don't mind if you think I'm doing my makeup wrong. Hindi ako ganitong mag-makeup kasi nag-vlog ako, punyetang vlog to. Panira sa pag-makeup ko. I can't even... Ito pala. Dito ko pala makikita anong rehistro ko sa camera. Alam niyo, wala akong lipstick. People think naka-lipstick ako. Mukha siyang mapula sa screen, but in reality, saktong pula lang. Kati ng ilong ko. Chill muna kayo dyan. Anong ginagawa nyo? Are you doing your chores? Are you doing your assignment? Assignment? Assignment pa ba tawag ng mga bata ngayon? Oh, by the way, kahapon nga ginawa ko na tong vlog na to. Pero iba yung atake ko kahapon eh. Medyo boring. So I was telling people na parang sana may napupulot din kayong aral sa mga vlogs ko. Kasi kung wala kayong napupulot, magbibigay ako ng mga facts about life. Tapos bigla akong na-realize. I was watching interview ni Karen Davila with this person from the politics. I don't remember his name, but he's the one assigned sa mga roads and stuff. Roads and stuff ang arte visit. So, pinag-uusapan nila yung subway station na itatayo sa Ortigas. May mga debate, kung saan specific. Kasi, parang may gigibaing building para lang to give way to the subway station. Tapos, kinakausap daw nila si Mayor Vico Soto about that. They're coordinating with the mayor, which is Vico Soto. Then I realized Vico Soto is my age. If I'm not mistaken, we were both
born in 1989. Tapos, napanood ko to habang nagdadrive. Tapos sabi ko lang, grabe, magkaedad lang kami ni Vico. At some point, pwede kami naging magka-classmate ng elementary. And right now, ang mga pinagkakaabalahan niya sa buhay, anong building yung pwede nating gibain to give way to a subway station that would benefit millions and millions of Filipino. Meanwhile, ako nasa TikTok, gumagawa ng POV ng tinga na hindi makuha-kuha ng toothpick. Sabi ng tinga, hindi mo ko makuha! Like, the difference. Hindi naman sa minamaliit ko yung ginagawa ko. Pero nakakatawa lang na parang may mga tao na ginugugol yung buhay nila dito sa mundo to change lives, to change this world. Well, you can technically say I'm changing lives kasi ang dami nagsasabi sa inyo sirang-sira na humor ko dahil sa phones. See? Nabago ko yung buhay nyo. Charaz. Ito, binili ko to sa Korea. Alam mo ba't ko to binili? This is from Innisfree. Kasi itong Innisfree na to, katapat siya ng Olive Young sa Korea. Lahat ng tao nagsisiksikan sa Olive Young. Tapos yung Innisfree na katapat nila, walang katao-tao. So pagpasok ko, check ko lang, yung mga staff parang, "Hi sir!" Parang, "Finally may customer na! Hello po sir, ano pong gusto nyo?" Parang ganun yung nila, reaction. Parang, oh, they've been waiting for something like this to happen. It's so sad. I mean, yeah. So, napabili ako nito kahit hindi ko siya shade. Anyway, ilang minutes na ako? Uy, 31 minutes na! Wow! I can end this vlog. Ano ba bang kulang sa akin? Anong kulang sa akin? Wala, ano lang. Kilay pala. Ba't hindi ako nagkikilay? Ang binili ko to nung last week from Benefit. Ang mahal niya, 1,700. Hindi ko siya gusto. Or hindi lang talaga ako marunong. Alam mo, nakalimutan ko na yung ano. Anong tawag sa vlog natin? Juday? Reday? Raday. So mga ka-Raday, oh my God, Kadiri! Am I gonna stick to that? Ay, actually maganda siya pagka maayos yung pagkakagawa ko. Kasi hindi pa ako nakapag-ahit ng kilay. May mga taong hindi naliligo, kahit Filipino, may mga taong hindi naliligo bago matulog. Siguro ako, in 1 year, I'm gonna be honest, mga 5 beses lang sa isang buong taon ko kayang matulog ng hindi naliligo. O, pag gawin na nating 8, kasi minsan pag Pasko, di ba? Lamig. Lagi ako naliligo bago matulog. Hindi pantay yung mukha ko. Okay. Wala, tumahimik na ako. So, should I end this vlog? Yeah, it's been 33 minutes. Wait lang. Meron daw ng sunshine. It's 12:14. So, 15 minutes to get dressed, pakainin yung mga aso, punta sa SM Aura, drive ng 1 oras at kalahati, nood. Bakit ako sa SM Aura manonood? Kasi I live somewhere in UP Town Center. And pag nagdadrive ako, isang diretso lang yung C5. As in, mahabang diretso lang. Tapos, SM Aura na yung tatahakin ko. Compared to, pumunta ako ng mga Mega Mall, ng mga SM North, ang dami niyang kanan-kanan. I don't know. So, yun. And on that note, we are going to sing a song that's really close to my heart. And this is... Ayoko sana... Oh my God. Flat. First time nangyari yun, Kantayin ko lang siya sa range ko. Ayoko sana... Alam mo, di ba namatay na yung lead singer ng Aegis? Tapos parang, hindi siya ganun pinag-usapan. I think, yung lead singer ng Aegis, she passed away, pero parang feeling ko dapat nagluksa talaga yung buong Pilipinas. The lives
this man changed. Oh my goodness. And naalala ko dati may kasambahay kami na bumili ng cassette tape ng Aegis. Lagi niya pinapatugtog. Doon ako na humaling sa mga kanta ng Aegis. Ayoko sana na ikaw ay mawawala. Mawawasak lamang ang aking mundo. Ngunit anong magagawa kung talaga I'm back. Hindi pala ako nakapag-setting spray. Ay, nag-setting spray na ako kasi pinapanood ko yung ibang parts ng video. Puti na mukha ko. But, lalagyan ko to ng filter. Flip ko. So, yun. Maraming salamat.